Magandang araw po sa inyong lahat, sa ating mga kapatid sa gobyerno, lalong-lalo na sa ating mga kaguro, nawa ay nasa maayos kayong kalagayan saan man kayo naroroon, at saan man kayo naaabot ng ating video. For today's video, maigting na aksyon para iangat ang reading proficiency ng mga mag-aaral, isinusulong ni Gatchalian. At ang ikalawang information natin ay, naglabas ng statement si Senator Win Gatchalian hinggil sa paglagda ng Ease of Paying Taxes Act. Para sa buong detalye, panoorin ang bidyong ito. At kung bago po kayo sa ating channel, mangyaring paki-subscribe, like, and share, at paki-hit na rin po ng notification bell para maging updated po kayo ng mga ganitong information, at narito ang detalye. Gatchalian urges swift action to elevate reading proficiency as students return to school, nakapublish ito sa senate.gov.ph. Sa gitna ng pagbabalik ng mga mag-aaral sa paaralan, isinusulong ni Senador Win Gatchalian ang maigting na aksyon upang iangat ang kakayahan ng mga mag-aaral sa pagbabasa. Sa darating na ika-12 ng Enero ay ilulunsad sa lahat ng mga pampublikong paaralan ang isang programa sa pagbabasa upang iangat ang literacy skills ng mga mag-aaral. Binigyang diin ni Gatchalian ang kahalagahan ng pagbasa kasunod ng naging resulta ng 2022 Program for International Student Assessment. Lumabas sa naturang pag-aaral na kung ihahambing sa average ng mga bansang bahagi ng Organization for Economic Co-operation and Development, 476 na nagsasagawa ng PISA, mas mababa pa rin ang average ng Pilipinas, 347. Ipinapakita ng PISA na kahit papano ay nauunawaan ng mga 15 taong gulang na mga mag-aaral ang mga literal na kahulugan ng mga maiikling pangungusap. Bagamat lumabas na tumaas ang score ng mga mag-aaral noong 2022 PISA kung ihahambing sa 353 na naitalang score noong 2018, ipinaliwanag ng Department of Education na hindi maituturing na statistically significant ang pagbabagong ito. Lumalabas na sa kabila ng pandemya ng COVID-19, hindi umurong ang kaalaman ng mga kabataan, ngunit wala ring positibong pagbabagong nakita. Binigyang diin din ng kagawaran na 76% ng mga 15 taong gulang ang hindi umabot sa minimum proficiency pagdating sa reading o pagbasa. Sa pag-angat natin sa kalidad ng edukasyon sa bansa, kailangang tutukan at bigyan ng prioridad ang mga programang hahasa sa kakayahan ng ating mga mag-aaral pagdating sa pagbabasa, ani Gatchalian, chairperson ng Senate Committee on Basic Education. Isinusulong ng mambabatas ang ilang mga programa upang paigtingin ang pagbabasa at learning recovery. Isa rito ang Aral Program Act, Senate Bill No. 1604, na layong tugunan ang pinsalang dinulot ng pandemya ng COVID-19. Saklaw ng naturang panukala ang mga essential learning competencies sa language at mathematics para sa grades 1 hanggang 10, at science para sa grade 3 hanggang grade 10. Para sa mga mag-aaral sa kindergarten, bibigyang diin ng programa ang literacy at numeracy. Isinusulong din ni Gatchalian ang ilang mga panukalang batas tulad ng National Reading Month Act Senate Bill No. 475, at National Literacy Council Act or Senate Bill No. 473. Layo ng National Reading Month Act na gawing institutionalized ang pagdiriwang ng National Reading Month tuwing Nobyembre upang isulong ang kultura ng pagbabasa. Layunin naman ng National Literacy Council Act na gawing de facto local literacy councils ang mga local school boards. Samantala, ang ating ikalawang news item. Statement of Senator Win Gatchalian on the signing of Ease of Paying Taxes Act na nakapublish sa parehong website, senate.gov.ph. The signing of the Ease of Paying Taxes Act stands as a resounding testament to our unwavering commitment to progressive governance. This landmark legislation epitomizes our steadfast dedication to delivering tangible benefits to each Filipino taxpayer, fostering transparency in our processes and boosting economic development. The law is designed to simplify tax processes, reduce bureaucratic hurdles, and enhance overall taxpayer experience. The provisions stipulated in the law aim to encourage compliance, create a more business-friendly environment, and mandate the BIR to institutionalize the use of digitalization in filing and payment, registration, change of registration, and other essential processes. Kinikilala natin ang suporta ng lahat ng stakeholders na nagbigay ng mahahalagang kaalaman sa buong proseso ng pagbalangkas ng batas.
Ipinapakita lang ang ating kolektibong responsibilidad sa patuloy na pagpapahusay at pag-aayos sa sistema ng pagbubuwis sa bansa para sa kapakanan ng mga Pilipino. A bill to move the process of paying taxes in the country now signed into law. President Marcos signed the Ease of Paying Taxes Act, which is one of his administration's priority legislations. Under the law, tax returns can now be filed either electronically or manually with an authorized agent bank, Revenue District Office, or authorized tax software provider. It also allows non-residents to register for these facilities in a bid to attract foreign investors. The new law enforces a 180-day process period on claims for refund or of erroneous or illegal tax collection, increases fees for mandatory issuance of receipts to 500 pesos from the previous 100, and reduces the number of income tax return pages from 4 to 2. Marcos wants to increase the share of tax collections to gross domestic product to above 17% by 2028 from the current 14%.